Hi, hello. It's me again, Sir Jel. Welcome sa day 11, topic number 2 natin. Ang planning for hospital expenses. Magkasakit man tayo o hindi, may isang bagay na sigurado. Mahal ang magkasakit, lalo na dito sa Pilipinas. At kung wala kang plano, isang hospital bill lang ang pwedeng sumira sa mga pinaghirapan mo ng ilang taon. Sa totoo lang, isa sa pinakamabilis sa paraan para maubos ang ipon ay ang hospital expenses. Magsisimula yan sa simpleng check-up, susundan ng laboratory test, hanggang sa gamot at posibleng confinement. At kadalasan, hindi mo ito pinaghahandaan kasi inisip mo, okay pa naman ako. Pero ang realidad, hindi natin pinipili kung kailan tayo magkakasakit. Isang emergency lang, pwedeng umabot ng 10-10 o kahit daan-daang libo ang gastos. Ngayon, isipin mo ito. Kung makumpain ka bukas, saan ka kukuha ng pambabayad? Handa bang ipon mo? O mauubos ka agad ito? Maraming Pilipino ang napipilitang umutang, magbenta ng ari-arian, o umasa sa tulong ng iba dahil walang malinaw na plano para sa hospital expenses. At ang mas masakit, imbes na mag-focus sa pagpapagaling, ang inisip mo pa ay kung saan ka kukuha ng pambabayad mo. Kaya, napakahalaga ng planning for hospital expenses. Hindi ito pagiging praning. Ito ay pagiging responsable sa sarili at sa pamilya mo. Kapag may plano ka, hindi ka kagad mabibigla sa gastos. Hindi agad maubos ang ipon mo. May direksyon ka kung paano harapin ang sitwasyon. At mas makapag-focus ka sa full recovery, hindi sa problema sa pera. Ang tanong, paano ka magsisimula? Una, maglaan ka ng emergency fund. Ito ang unang sasalo sa biglaang gastos. Pangalawa, ayusin ang budget mo. Siguraduhin na may bahagi ka para sa savings at preparation. Ang ikatlo, magkaroon ng financial protection para kahit malaki ang gastusin, hindi lahat manggaling sa bulsa mo. Kasi ang totoo, hindi natin kontrolado ang sakit. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo maghahanda. Habang malakas ka pa at kumikita, ito ang tamang panahon para magplano. Dahil sa huli, ang taong handa, kahit magkasakit, hindi agad bumabagsak ang finances. Ako si Sir Jel. Layunin kong turuan ang mga Pilipino sa kanilang financial future. Tandaan, ang kaalaman sa pera ay proteksyon para sa pamilya. Ingat!